Panginoong Diyos, walang hanggan at makapangyarihang Diyos, lumalapit ako sa iyong presensya sa sandaling ito na may pusong bagbag, ngunit puno ng pananampalataya, na kinikilalang ikaw lamang ang Diyos ng imposible. Walang ibang katulad mo sa buong lupa, walang Diyos na maihahambing sa iyong kapangyarihan, walang lakas na hihigit sa iyong kadakilaan. Ikaw ang tanging makagagawa ng dagat na maging tuyong lupa, na makapagpapatubo ng tubig mula sa bato, na makapagbubukas ng mga pintuan kung saan mga pader lamang ang umiiral. Panginoon, dumaraing ako para sa iyong pabor. Nagsusumamo ako para sa iyong makapangyarihang intervention sa aking buhay, dahil alam kong kung wala ka ay wala akong magagawa, ngunit kasama ka ang lahat ng bagay ay posible. Ikaw ang Diyos na umaalalay sa napapagod, na nagbabangon sa mga nahulog, na nagpapanumbalik sa mga nasira, at ngayon kailangan kong maranasan ang kapangyarihang iyon, na nagpapabago, na tanging ikaw lamang ang nagtataglay. Panginoon kong Diyos, kinikilala ko na ako ay tumatawid sa isang malalim na humaharap sa mga pangyayari na tila mas malaki kaysa sa aking mga lakas, mga sitwasyon na humahamon sa akin at nagpapaisip kung may pag-asa pa. Ang mga tinig sa aking paligid ay nagsasabing walang solusyon. Ang mga pangyayari ay sumisigaw na ito na ang katapusan, ang nakikitang katotohanan, ay nagpapahayag ng pagkatalo at imposible. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, sa gitna ng bagyong ito, naririnig ko ang iyong banayad at makapangyarihang tinig na hinihikayat akong magpatuloy, bumubulong sa aking espiritu na hindi ako dapat sumuko. Panginoon, kapag ang lahat sa paligid ko ay sumisigaw ng kabiguan, kapag ang mga natural na ebidensya ay tumuturo sa kapahamakan, kapag maging ang sarili kong isip ay sinusubukang kumbinsihin ako na walang paraan, ang iyong salita ay umaalingaw-ngaw sa aking kalooban na nagdadala ng buhay, pag-asa at lakas ng loob upang magpatuloy. Kailangan ko na palakasin mo ang aking pananampalataya, na dagdagan mo ang aking tiwala, na baguhin mo ang aking mga lakas upang hindi ako manghina sa gitna ng paglalakbay. Minamahal na Ama, sa harap ng maalong dagat na bumabangon sa aking harapan, kapag ang tubig ay tila hindi matawid at ang daan ay tila sarado, kailangan kong maniwala na magbubukas ka ng daan kung saan walang daan. Tulad ng ginawa mo sa mga tao ng Israel sa dagat na pula, nang si Paraon at ang kanyang hukbo ay humahabol sa likuran at ang tubig ay nasa harapan. Iniutos mo na ang tubig ay mahati at ang iyong mga tao ay tumawid sa tuyong lupa. Panginoon, kailangan ko ng ganyang himala sa aking buhay ngayon. Kailangan ko na ikaw ay mamagitan sa higit sa karaniwang paraan sa kung ano ang imposible sa tao. Alam ko na para sa mga tao ay maraming imposible, ngunit para sa iyo ay walang anumang imposible. Ikaw ang Diyos na lumikha ng sanlibutan sa pamamagitan ng iyong salita, na sumusustento sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong lakas, na namamahala sa lahat ng pangyayari at sitwasyon. Hinihiling ko sa iyo na buksan ang aking dagat, na gumawa ng daan kung saan mga hadlang lamang ang nakikita ko, na baguhin ang imposibleng sitwasyong ito upang maging patotoo ng iyong maluwalhating kapangyarihan. Walang hanggang Diyos, sa mahirap na sandaling ito, kailangan kong ipahayag ng may buong katiyakan na hindi ako nag-iisa. Kahit na ang kalungkutan ay nagbabantang lamunin ako, kahit na tila inabandona na ako ng lahat, kahit na ang katahimikan sa paligid ko ay nakakabingi, ikaw ay kasama ko. Ang iyong presensya ay pumapalibot sa akin. Ang iyong pag-ibig ay sumusuporta sa akin. Ang iyong biyaya ay sapat na. Panginoon, ipinangako mo sa iyong salita na hindi mo ako iiwan o pababayaan, na sasamahan mo ako sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng panahon. Ang pangakong ito ang aking angkla sa bagyong ito. Ito ang aking katiyakan sa sandaling ito ng kawalan ng katiyakan. Ito ang aking liwanag sa kadilimang bumabalot sa akin. Hindi ako nag-iisa dahil ikaw, ang makapangyarihang Diyos, ang lumikha ng langit at lupa, ay nagpasya na lumakad sa aking tabi.
hawak ang aking kamay, ginagabayan ang aking mga hakbang, sinusuportahan ako kapag ang aking mga binti ay nanghihina. Panginoon, maraming mga salita ang binibigkas tungkol sa aking buhay, maraming mga negatibong hula, marami ang nagdedeklara ng aking kabiguan at aking pagkatalo. Ngunit dumarating ako sa harap ng iyong trono upang ipahayag na ang sinasabi nila tungkol sa akin ay hindi makahahadlang sa iyong walang hanggang layunin. Ang plano mo para sa aking buhay ay hindi maaaring mapawalang bisa ng mga salita ng tao. Hindi maaaring wasakin ng masasamang pangyayari. Hindi maaaring mapigilan ng mga salungat na puwersa. Ikaw ay nangingibabaw at ang iyong kalooban ay nangingibabaw sa lahat ng bagay. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na kumilos para sa aking kapakanan, na tumayo bilang aking tagapagtanggol, na ipakita sa mundo na ako ay iyong minamahal na anak at na ipinaglalaban mo ako. Paboran mo ako, Diyos, ng iyong masaganang awa, ng iyong di masukat na biyaya, ng iyong walang limitasyong kapangyarihan. Naway maabot ako ng iyong pabor ngayon. Naway kumilos ang iyong makapangyarihang kamay patungo sa akin. Naway ang iyong banal na interbensyon ay mahayag sa isang malinaw at hindi maikakailang paraan. Ama sa langit, hindi ko hinihiling na gawin mo ang aking kalooban, kundi natuparin mo sa akin ang iyong perpekto, kalugod-lugod at ganap na kalooban. Madalas ay hindi ko alam kung ano ang pinakamabuti para sa akin. Madalas ang aking mga hangarin ay limitado sa aking makataong pananaw. Madalas gusto ko ng mga bagay na hindi maihahambing sa kung ano ang iyong inihanda. Panginoon, naway ang iyong kalooban ang mangyari sa aking buhay. Naway matupad ang iyong mga plano. Naway maisakatuparan ang iyong mga layunin. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga pangarap, aking mga inaasahan, aking mga hangarin, at hinihiling ko sa iyo na gawin mo sa akin ang anumang nagbibigay kaluwalhatian sa iyong pangalan, na nagpapatibay sa iyong kaharian, na nagpapatotoo sa iyong kapangyarihan. Nais kong maging instrumento sa iyong mga kamay. Nais ko na ang aking buhay ay maging salamin ng iyong kaluwalhatian. Nais ko na ang aking kasaysayan ay magpatotoo sa iyong katapatan. Tuparin mo sa akin, Panginoon, ang lahat ng iyong itinakda mula pa sa pagkakatatag ng mundo. Bawat layunin na iyong itinatag, bawat plano na iyong binalangkas. Diyos ng imposible, dumarating ako upang ipahayag na hindi ka sumuko sa akin, kahit na ako mismo ay maraming beses nang gustong sumuko. Kapag tinitingnan ko ang nakaraan at nakikita ang aking mga pagkakamali, aking mga kasalanan, aking mga pagbagsak, namamangha ako sa iyong biyaya na umabot sa akin, iyong awa na nagpatawad sa akin, iyong pag-ibig na hindi ako iniwan. Panginoon, hindi ka sumusuko sa isang anak mo. Hindi mo pinababayaan ang mga pag-aari mo. Hindi mo tinatanggihan ang mga lumalapit sa iyo ng may tapat na puso. Ilang beses akong nagkulang sa iyo at muli mo akong ibinangon. Ilang beses akong natisod at iniunat mo ang iyong kamay upang itayo ako. Ilang beses akong naligaw at hinanap mo ako tulad ng pastol na naghahanap ng nawawalang. Salamat, Panginoon, sa iyong walang katapusang pasensya, sa iyong di masukat na pagtitiis, sa iyong katapatan na nananatili kahit na ako ay hindi tapat. Hindi ka sumusuko sa akin dahil ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Ang iyong tipan ay matibay. Ang iyong salita ay totoo. Minamahal na Ama, kailangan kong maranasan ang hipo ng iyong makapangyarihang kanang kamay na sumusustento sa akin sa gitna ng kapighat. Sinasabi sa Biblia na ang iyong kanang kamay ay umaalalay sa akin, na ang iyong lakas ay nagpapanatili sa akin, na ang iyong kapangyarihan ay nagpapanatili sa aking pagtayo. Panginoon, nararamdaman ko na ang aking mga lakas ay nauubos na ang aking pagtitiis ay umaabot na sa hangganan, na ako ay malapit ng bumagsak sa ilalim ng bigat ng pagsubok na ito. Ngunit dumaraing ako para sa iyong kanang kamay na makapangyarihan sa lahat na lumikha ng kalangitan, na nagbukas ng dagat na pula, na nagpabagsak ng mga pader ng Jericho.
na nagbangon kay Jesus mula sa mga patay. Ang mismong kanang kamay na ito ang sumusustento sa akin ngayon. Nag-aangat sa akin kapag ako ay bumabagsak. Nagpapalakas sa akin kapag ako ay mahina. Nagbibigay kakayahan sa akin kapag nararamdaman kong wala akong kaya. Panginoon, naway ang iyong makapangyarihang kamay ay hawakan ako ng mahigpit. Naway ang iyong malakas na braso ay yakapin ako ng proteksyon. Naway ang iyong higit sa karaniwang kapangyarihan ay gumawa sa pamamagitan ko upang ako ay magtagumpay sa lahat ng kahirap. Makapangyarihang Diyos, dumaraing ako na ako ay iyong papagtagumpayin sa lahat ng mga pangyayari na sumusubok na wasakin ako, sa lahat ng mga hadlang na bumabangon laban sa akin, sa lahat ng mga puwersa na nagsasabwatan para sa aking pagkatalo. Ikaw ang Diyos na nagpapangibabaw sa iyong mga pinili, na nagbibigay tagumpay sa iyong mga lingkod, na nagpuputong ng tagumpay sa mga nagtitiwala sa iyo. Panginoon, hindi ko lamang nais na makaligtas sa labanang ito. Nais kong magtagumpay, nais kong lumabas na matagumpay, nais kong magpatotoo ng iyong nagtatagumpay na kapangyarihan. Tulad ni David na nagtagumpay laban kay Goliath, hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng buhay na Diyos. Tulad ni Josue na nagtagumpay laban sa mga hari ng Canaan dahil ipinaglaban mo siya. Tulad ni Gideon na nagtagumpay laban sa mga Midianita na may 300 tao lamang dahil ikaw ay kasama niya. Kailangan ko ring magtagumpay sa sitwasyong ito sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan na gumagawa sa akin. Gawin mo akong magtagumpay, Panginoon, hindi para sa aking sariling kaluwalhatian, kundi upang ang iyong pangalan ay maitaas at makilala bilang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Panginoon kong Diyos, dumarating ako upang baguhin ang aking tiwala na ikaw ang Diyos na dalubhasa sa mga imposible. Siya na nagpapakita mismo kapag ang lahat ng posibilidad ng tao ay naubos na. Kapag sinasabi ng mga doktor na wala nang magagawa, nagdadala ka ng higit sa karaniwang kagalingan. Kapag ang mga mapagkukunang pinansyal ay naubos at ang mga utang ay naipon, nagbubukas ka ng mga pintuan ng mapaghimalang probisyon. Kapag ang mga relasyon ay tila hindi na maaayos at ang mga pamilya ay wasak, ipinapanumbalik mo at muling itinatayo ang nawala. Kapag ang mga pangarap ay tila patay at nakalibing, binubuhay mo ang mga ito sa iyong hininga ng buhay. Panginoon, dalubhasa ka sa paggawa ng imposible na maging posible, ang hindi inaasahan na maging totoo, ang hindi maisip na maging nahahawakan. Kailangan kong kumilos ka sa aking buhay ngayon bilang ang Diyos ng imposible na ikaw nga, na ipinapakita na walang sitwasyon na nakakatakas sa iyong kontrol. Walang problema na masyadong malaki para sa iyo. Walang hamon na lumalampas sa iyong kapangyarihan. Ama sa langit, ipinahahayag ko na ang iyong makapangyarihang kanang kamay ay sumusustento sa akin, hindi lamang sa pisikal, kundi sa emosyonal, espiritual, at sa lahat ng mga bahagi ng aking buhay. Kapag ang aking isip ay pagod at nalilito, sinusuportahan mo ang aking mga iniisip at nagdadala ng kalinawan. Kapag ang aking puso ay sugatan at bagbag, sinusuportahan mo ang aking mga damdamin at nagdadala ng kagalingan. Kapag ang aking pananampalataya ay nag-aalinlangan at nagdududa, sinusuportahan mo ang aking tiwala at nagdadala ng katiyakan. Kapag ang aking katawan ay pagod at may sakit, sinusuportahan mo ang aking mga lakas at nagdadala ng panibagong sigla. Panginoon, sinusuportahan mo ako sa lahat ng sukat ng aking pagkatao dahil ang iyong pangangalaga ay kumpleto. Ang iyong probisyon ay buo. Ang iyong pag-ibig ay umaabot sa bawat bahagi ng aking pag-iral. Walang aspeto ng aking buhay na nakakatakas sa iyong pansin. Walang pangangailangan na hindi mo alam. Walang sugat na hindi mo kayang pagalingin. Suportahan mo ako, Panginoon, ng iyong makapangyarihang kanang kamay hanggang sa makalabas ako sa pagsubok na ito na mas malakas, mas matatag, mas nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Walang hanggang Diyos
Kapag tinitingnan ko ang laki ng aking problema at ikinukumpara sa laki ng aking Diyos, napagtatanto ko na walang posibleng paghahambing. Ang problema na tila isang bundok na hindi malalampasan ay isa lamang butil ng buhangin sa harap ng iyong kadakilaan. Ang kahirapan na tila hindi malulunasan ay madaling nalulutas ng iyong kapangyarihan. Ang hadlang na tila napakalaki ay balewala sa harap ng iyong lakas. Panginoon, patawarin mo ako sa maraming beses na pinalalaki ang aking mga problema at minamaliit ang iyong kapangyarihan. Sa maraming beses na mas tumitingin sa mga pangyayari kaysa sa iyo. Sa maraming beses na nagdududa gayong dapat akong magtiwala. Ikaw ang Diyos ng imposible. Siya na sa harap niya ang bawat imposible ay yumuyuko. Bawat kahirapan ay natutunaw. Bawat problema ay nakakahanap ng solusyon. Walang imposible para sa iyo dahil ikaw ay makapangyarihan sa lahat, nakaaalam ng lahat, at nasa lahat ng dako. Nakikita mo ang wakas mula sa simula. Alam mo ang daan bago pa man ako magsimulang lumakad. Inihanda mo na ang tagumpay bago pa man magsimula ang labanan. Panginoon, dumarating ako upang sambahin ka at itaas ka hindi lamang sa kung ano ang iyong ginagawa, kundi sa kung sino ka. Ikaw ang Diyos ng imposible, hindi dahil gumagawa ka ng mga himala paminsan-minsan, kundi dahil ang iyong kalikasan ay higit sa karaniwan. Ang iyong diwa ay kapangyarihan. Ang iyong pag-iral ay kaluwalhatian. Ikaw ay banal, maringal, makapangyarihan, walang kapantay, walang katulad, kataas-taasan sa lahat ng bagay. Walang ibang Diyos maliban sa iyo. Walang ibang pangalan kung saan kami maaaring maligtas. Walang ibang mapagkukunan ng tunay na kapangyarihan. Ang lahat ng iba pang seguridad ay nabibigo. Ang lahat ng iba pang lakas ay nauubos. Ang lahat ng iba pang pag-asa ay gumuho. Ngunit ikaw ay nananatiling matatag, hindi nagbabago, walang hanggan. Panginoon, nais ko na ang pagsubok na ito ay hindi lamang maging isang pagkakataon upang makatanggap ng isang himala, kundi isang pagkakataon upang makilala ka ng mas malalim, upang maranasan ang iyong presensya sa mas malapit na paraan, upang maunawaan ang iyong kalikasan sa mas kumpletong paraan. Naway sa gitna ng bagyong ito ay matuklasan ko ang mga sukat ng iyong karakter na hindi ko pa alam. Mga aspeto ng iyong pag-ibig na hindi ko pa nararanasan, mga pagpapakita ng iyong kapangyarihan na hindi ko pa nasasaksihan. Minamahal na Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang imposibleng sitwasyong ito na nagpapahirap sa akin. Ang bigat na ito na aking dinadala, ang labanang ito na aking kinakaharap. Kinikilala ko na sinubukan kong lutasin sa aking sariling lakas at nabigo, na naghanap ako ng mga solusyon ng tao at hindi na nagtiwala ako sa mga natural na mapagkukunan at napatunayan kong hindi sapat ang. Ngayon ay inilalagay ko ang lahat sa iyong makapangyarihang mga Inilalagay ang bawat detalye sa ilalim ng iyong nangingibabaw na kontrol. Ipinagkakatiwala ang bawat aspeto ng kahirapang ito sa iyong mapagmahal. Alam mo kung ano mismo ang kailangan ko. Alam mo ng perpekto kung ano ang pinakamabuti para sa akin. Nakikita mo ng malinaw ang daan na dapat kong sundin. Panginoon, habang naghihintay ako sa iyong intervention, ingatan mo ang aking puso sa kapayapaan. Panatilihin ang aking isip sa kapahingahan. Panatilihin ang aking pananampalataya na hindi natitinag. Naway hindi ako mawalan ng pag-asa sa paghihintay. Naway hindi ako manghina sa pagtatagal. Naway hindi ako magduda sa katahimikan. Ikaw ang Diyos ng imposible at sa tamang panahon, sa tamang paraan, gagawin mo ang lahat ng bagay na magkakalakip na gumawa para sa aking kabutihan dahil mahal kita at tinawag ayon sa iyong layunin. Makapangyarihang Diyos, ipinahahayag ko sa pamamagitan ng pananampalataya na ang imposibleng sitwasyong ito ay magiging isang makapangyarihang patotoo ng iyong higit sa karaniwang pagkilos. Ang ngayon ay tila pagkatalo, bukas ay ipagdiriwang bilang tagumpay. Ang ngayon ay tila kawalan, bukas ay kikilalanin bilang pakinabang.
Ang ngayon ay tila katapusan bukas ay makikita bilang isang bagong simula. Panginoon, naniniwala ako na ikaw ay gumagawa kahit na hindi ko nakikita, na ikaw ay kumikilos kahit na hindi ko nararamdaman, na ikaw ay gumagawa kahit na hindi ko napapansin. Ang iyong gawa ay perpekto kahit na hindi ko naintindihan ang iyong mga pamamaraan. Ang iyong oras ay eksakto kahit na tila matagal sa aking mga mata. Ang iyong plano ay perpekto kahit na hindi naaayon sa aking mga inaasahan. Diyos ng imposible, huwag kang sumuko sa akin. Ipagpatuloy mo ang iyong nagbabagong gawa sa aking buhay. Kumpletuhin mo ang iyong sinimulan. Dalhin mo ako mula sa libis patungo sa bundok, mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa pagtangis patungo sa kagalakan. Naway kapag ang lahat ay natupad na, kapag ang himala ay nahayag na, kapag ang tagumpay ay nakamit na, makapagpatotoo ako ng may hindi natitinag na paniniwala na ikaw ang Diyos ng imposible, na ang iyong kanang kamay ay sumuporta sa akin at pinagtagumpay ako. Sa pangalan ni Jesus, ako ay nananalangin at naniniwala. Amen at Amen. Kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso at naramdaman mo ang banal na Espiritu na nangusap sa iyong kaluluwa, pindutin ngayon ang pindutan ng like sa ibaba ng video na ito. Dahil ang simpleng pagkilos na iyon ay tumutulong sa amin na dalhin ang mensaheng ito ng pananampalataya at pag-asa sa libu-libong iba pang mga tao na humaharap din sa mahihirap na sandali, na kailangan ding marinig na ang Diyos ng imposible ay hindi sumuko sa kanila. Ibahagi sa sinumang kailangang mapaalalahanan na ang Diyos ay dalubhasa sa paggawa ng imposible na maging posible. Magpalista sa channel at buhayin ang mga paalala upang hindi makaligtaan ang anumang makapangyarihang panalangin. Sa mga puna, isulat ang iyong buong pangalan upang maipanalangin ka namin ng partikular. At kung mayroon ng ginawang kahanga-hanga ang Diyos sa iyong buhay, ibahagi ang iyong patotoo upang hikayatin ang iba. Naway ang Diyos ng imposible ay gumawa ng mga kababalaghan sa iyong buhay at naway sa lalong madaling panahon ay bumalik ka rito upang magpatotoo sa mga dakilang bagay na kanyang ginawa. Manatili sa amin dahil marami pa kaming mga panalangin na magpapatibay sa iyong espiritual na buhay. Hanggang sa muli at laging tandaan, naglilingkod ka sa Diyos ng imposible.